Sir, hindi ko naman po ginusto. Pero nangyari. Kung alam ko lang, hindi ko na sana. Huli na ang sana. May pag-asa pa po ba? Depende kung sino ka pagkatapos nito. Sa murang edad pa lamang ay natuto na si Daniel Guevara kung gaano kabigat ang salitang kasalanan. Hindi niya yun sinadya, hindi niya hinangad, at lalong hindi niya naunawaan noong gabing yun kung paanong ang isang simpleng laro ay naging apoy na tumupok sa kanyang buong mundo. 5 taong gulang pa lamang si Daniel noon, maliit pa ang kanyang katawan, payat at palaging may uling sa pisngi dahil mahilig siyang maglaro sa bakuran. Sa kanilang barong-barong sa gilid ng riles, madalas nawawalan ng kuryente. Kaya kapag gabi, kandila ang ginagamit ng kanyang mga magulang. Isang gabi, habang abala ang kanyang ina sa paghuhugas ng pinggan at ang ama naman ay pagod na pagod sa pag-uwi mula sa trabaho, napansin ni Daniel ang kahon ng posporo sa mesa. Sa isip ng bata, ang apoy ay parang laruan. May ilaw, may init, may galaw. Kinuha niya ang posporo, sinindihan ang kandila, at pinagmasdan ang maliit na apoy. Sa una, tuwa lang ang naramdaman niya. Ngunit isang iglap, nahulog ang kandila sa lumang kortina. Mabilis ang apoy, mas mabilis kaysa sa kanyang takot. Sumigaw siya. Umiyak. Tumakbo palabas. Ang mga kapitbahay ay nagkagulo. May sumubok mag-apula. May tumawag ng tulong. Ngunit, huli na ang lahat. Nakaligtas si Daniel, hindi ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, ang mundo ay tila naging kulay abo. Wala na ang halakhak ng kanyang ina tuwing umaga. Wala na ang kamay ng kanyang ama na humahawak sa kanya kapag tatawid sa kalsada. Ang natira na lamang ay katahimikan at tanong na hindi niya kayang sagutin. Sa murang isip niya, alam niya lang na siya ang may kasalanan. Siya ang nagsindi ng posporo. Siya ang nagdala ng apoy. Dinala siya ng isang kamag-anak. Ngunit mahirap ang buhay doon. Maraming bibig ang pakakainin. At si Daniel ay tila pabigat lamang. Madalas siyang pagalitan, minsan hindi pinapakain. Hanggang isang araw, hindi na siya umuwi. Natutunan niyang matulog sa bangketa, sa ilalim ng tulay, sa tabi ng mga taong katulad niyang nawala ng tahanan. Sa kalsada, mabilis tumanda ang isang bata. Doon niya nakilala ang ibang batang lansangan. May mga sugat sa tuhod, may galit sa mata, may gutom sa sikmura. Tinuruan siya kung paano maghanap ng pagkain sa basurahan, kung paano umiwas sa pulis, at kung paano mabuhay sa araw-araw. Para kay Daniel, sila ang naging kaibigan, pamilya, at kanlungan. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nawala ang inosente sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng tapang na pilit, lakas na hiniram lamang sa pangangailangan. Sa murang edad na 10, natutunan niyang magnakaw ng candy sa tindahan. Sa 12, marunong na siyang dumukot ng pitaka. Sa 14 naman, inalok siya ng mas malaking trabaho, pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Hindi niya lubos na unawaan kung ano yun nung una. Ang alam lang niya, may kapalit na pera, may pagkain, may kaunting ginhawa. Sa mundo ng kalsada, moralidad is luxury. Survival ang batas. Kaya tinanggap niya. Hawak ang maliit na supot. Tumatakbo siya sa mga eskinita. Nag-aabang sa mga sulok. Takot at kaba ang palagi niyang kasama. Pero sanay na siya. May mga gabing hindi siya makatulog. Naiisip niya ang kanyang mga magulang. Naiisip niya ang apoy.
Iniisip niya kung ito ba ang kaparusahan niya habang buhay. Pero sa umaga, kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang mabuhay. Isang araw, pumalpak ang kanyang pagbebenta. May parokyanong hindi pala totoo. May nakamasid na mga pulis. Tumakbo siya. Hingalin. Pawis na pawis. Sa isang madilim na eskinita, nadapa siya. Nung tumayo siya, may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. "Tumigil ka!" sabi ng isang malalim na boses. Akala niya, iyon na ang katapusan. Akala niya ikukulong siya kasama ng mga matatandang preso. Doon sa lugar na puno ng sigawan at suntukan. Nanginginig siya habang hinihintay ang hatol. Ngunit, iba ang nangyari. Ang humawak sa kanya ay si Hepe Arnold Santos. Matangkad, may uban na sa gilid ng buhok at may mga matang hindi galit, kundi pagod. Tiningnan niya si Daniel mula ulo hanggang paa, hindi bilang kriminal, kundi bilang bata. "Anong edad mo?" tanong ng Hepe. 15, sir. Sagot ni Daniel. Halos pabulong. Tahimik si Hepe Santos sandali. Parang may iniisip. Pagkatapos, sa halip na pusasan siya, dinala siya sa istasyon. Pinakain, pinainom ng tubig, kinausap. Doon unang naramdaman ni Daniel ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Pag-aalaga. Hindi siya ikinulong sa kulungan ng mga matatandang preso. Hindi siya sinigawan. Sa halip, tinanong siya ng Hepe tungkol sa kanyang buhay. At sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Daniel ang lahat. Ang apoy, ang sunog, ang kalsada, ang gutom, ang mga kaibigang naging pamilya. Tahimik na nakinig si Hepe Santos. Walang panghuhusga, walang sermon. Pagkatapos ng ilang araw, isang desisyon ang ginawa. Isang desisyong magbabago sa buhay ni Daniel. Inampun siya ni Hepe Arnold Santos. Hindi makapaniwala si Daniel. Akala niya panaginip lang. Pero totoo. Dinala siya sa bahay ng Hepe. May sariling kwarto. May kama. May pagkain sa mesa. May tahimik na gabi. Pinag-aral siya. Sa una, nahirapan siya. Hindi siya sanay sa upuan, sa libro, sa guro. Pero may isang taong palaging nandoon, si Hepe Santos. Tinuruan siya ng disiplina, ng respeto, ng tamang landas. Hindi sa pamamagitan ng palo, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. "Hindi ka kasama, Daniel." Madalas sabihin ng Hepe, "You made mistakes, but mistakes don't define your future." Unti-unting nagbago si Daniel. Natutong magbasa ng maayos, magsulat, mangarap. Nakita niya sa Hepe ang isang idolo. Isang taong matapang pero mahabagin. Mahigpit pero makatarungan. Lumipas ang mga taon, nagtapos si Daniel ng high school. Pumasok sa akademya. Pinagpawisan, napagod, minsang muntik sumuko. Pero sa bawat hakbang, dala niya ang alaala ng apoy at ang pangakong hindi na siya babalik sa dilim. Nang ganap na siyang maging pulis, may suot na uniforme at may bitbit na badge. Tumingin siya sa salamin. Hindi na niya nakita ang batang lansangan. Nakita niya ang isang lalaking may layunin. Bilang pulis, pinili niyang maging matulungin, lalo na sa mga batang naliligaw ng landas. Kapag may nahuhuling menor de edad, hindi agad kulong ang naiisip niya, kundi pag-unawa, pagkakataon, pag-asa. Madalas niyang sabihin sa kanila ang kanyang kwento. Simple lang ang mga salita, pero totoo. Sinasabi niya na may apoy na kayang sumira, pero may apoy din na kayang magbigay liwanag. Nasa tao kung alin ang pipiliin niya. At sa bawat taong natutulungan niya, parang unti-unting gumagaling ang sugat ng kanyang nakaraan. Hindi niya man mababago ang nangyari,
pero kaya niyang baguhin ang bukas. Para sa iba at para sa sarili niya. Lumipas pa ang maraming taon at hindi natapos ang kwento ni Daniel sa simpleng pagiging pulis lamang. Ang kanyang nakaraan ay patuloy na bumubulong sa kanya tuwing gabi. Tuwing tahimik ang mundo at tanging tunog ng hangin ang kanyang naririnig. May mga panahong nagigising siya mula sa masamang panaginip. Pawis na pawis at ang nakikita niya ay apoy. Apoy na kumakain sa dingding. Apoy na sumisigaw. Apoy na parang may kasamang tinig ng kanyang mga magulang. Sa mga sandaling yun, tahimik lang siyang bumabangon. Umuupo sa gilid ng kama at humihinga ng malalim. Sa labas ng bintana, makikita niya ang ilaw ng poste. Steady, tahimik, at hindi mapanganib. Iyon ang nagpapaalala sa kanya na tapos na ang sunog. Nabuhay siya. Na may dahilan kung bakit siya nabuhay. Si Hepe Arnold Santos ay tumanda na rin. Hindi na ito kasing lakas ng dati. Pero ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Puno ng malasakit. Madalas silang mag-usap tuwing gabi. Parang ama at anak. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Minsan, sapat na ang katahimikan at isang tasa ng kape. Malayo na ang narating mo. Minsang sabi ng Hepe habang nakatingin sa kanya. Pero wag mong kalimutan kung saan ka nang galing. Hindi iyon nakalimutan ni Daniel. Sa katunayan, iyon ang naging lakas niya. Sa bawat patrol, sa bawat tawag ng saklolo, dala niya ang alaala ng batang minsang natulog sa kalsada. Kaya kapag may batang nahuhuli dahil sa pagnanakaw, hindi galit ang unang nararamdaman niya, kundi lungkot. At pag nanais na tulungan, may isang insidente na lalo pang nagpatibay sa kanyang misyon. Isang gabi, may nahuli silang batang lalaki. Halos kasing edad niya noon. Marumi ang damit, payat, at may hawak na maliit na supot ng pinagbabawal na gamot. Nang magkatinginan sila, parang nakita ni Daniel ang sarili niya sa mga mata ng bata. Takot, galit, at pagkalito. Dinala nila ang bata sa istasyon. Habang ang ibang pulis ay abala sa papeles, umupo si Daniel sa tapat ng bata. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan muna niyang kubalma ang bata. Anong pangalan mo? Mahinahon niyang tanong. Nag-atubili ang bata bago sumagot. Marco. Ilang sandali pa, nagsalita ulit si Daniel. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Tumango ang bata, pero hindi nagsalita. Bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Doon na nagsimulang magkwento si Daniel. Hindi bilang pulis, kundi bilang taong minsang naligaw din. Ikinuwento niya ang apoy, ang kalsada, ang gutom, ang pagkakataong binigay sa kanya ng isang hepe na naniwala. Tahimik na nakinig si Marco. Hindi siya umiyak. Pero may liwanag na unti-unting sumilip sa kanyang mga mata. Hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Daniel, you can still choose. Sa tulong ng mga social worker at ng programa ng kapulisan, hindi nakulong si Marco. Dinala siya sa isang tahanan para sa mga batang lansangan. Inalagaan, pinag-aral, at paminsan-minsan dinadalaw siya ni Daniel. Tuwing magkikita sila, ngumingiti si Marco. Hindi natakot, hindi nagalit. Ang ganitong mga karanasan ang lalong nagpatibay sa loob ni Daniel. Nais niyang gumawa ng mas marami pa. Kaya nagpanukala siya ng isang programa. Isang simpleng proyekto para sa mga batang lansangan. Hindi ito enggrande. Walang malalaking sponsor. Pero may puso. Tuwing weekend, nagtitipon sila sa isang lumang covered court. May libreng pagkain, simpleng laro, at maikling usapan. Hindi sermon, kwento. Mga kwento ng pag-asa. Minsan, nagbabasa sila ng libro. Minsan, nagdo-drawing. Minsan naman, tahimik lang silang magkakasama. Unti-unting dumami ang mga batang dumadalo. May mga magulang na nagpapasalamat. May mga batang bumalik sa eskwela.
hindi lahat nagtagumpay. Pero sapat na kay Daniel ang makita ang kahit isang bata na lumayo sa dilim. Habang abala siya sa paglilingkod, dumating ang araw na kinatatakutan niya. Pumanaw si Hepe Arnold Santos. Tahimik ang araw ng libing. Maraming pulis ang dumalo. Maraming taong tinulungan ng Hepe ang nagbigay galang. Sa harap ng kabaong, tumayo si Daniel. Hindi siya umiyak, pero mabigat ang kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, malinaw ang boses ni Hepe. Hindi ka masama, Daniel. Sa araw na yon, nangako siya na ipagpatuloy niya ang sinimulan ng taong naniwala sa kanya, na magiging liwanag siya, hindi apoy na sumisira. Pagkaraan ng ilang taon, na-promote si Daniel. Mas mabigat ang responsibilidad, mas malawak ang sakop, pero hindi siya nagbago. Hindi siya nalimot ng mga batang tinulungan niya. May ilan sa kanila na lumaki, nagtrabaho at bumalik upang magpasalamat. Isang hapon, may isang binatang lumapit sa kanya sa istasyon. Maayos ang damit, may kumpiyansa sa tindig. Sir Daniel? Tanong nito. Oh, ako nga. Sagot niya. Ako po si Marco. Saglit siyang natigilan. Tinignan niya ang binata at doon niya nakita ang bata noong gabing yun. Hindi natakot ang mga mata. May pangarap na. Salamat po, sabi ni Marco. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na po ako dito. Hindi agad nakasagot si Daniel. Tumango lang siya at bahagyang ngumiti. Sa loob niya, may katahimikang matagal na niyang hinahanap. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Daniel na patawarin ang sarili. Hindi dahil nakalimutan niya ang nangyari, kundi dahil tinanggap niya ito. Ang apoy na minsang sumira sa kanyang buhay ay naging liwanag na gumabay sa kanya. Ang sakit ay naging aral. Ang kasalanan ay naging daan tungo sa kabutihan. At sa bawat batang na ililigtas niya, sa bawat buhay na nagbabago, alam niyang may saysay ang lahat. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, may munting ilaw na kayang sumindi. Kung may isang taong handang maniwala, nagpatuloy ang buhay ni Daniel. Na parang ilog na dati magulo, ngunit ngayon marunong nang sumunod sa agos. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Lalo na kapag may batang hindi niya nailigtas. May batang bumalik sa dati o may kasong nauwi sa trahedya. Ngunit natutunan niya na hindi lahat ay kaya niyang kontrolin. Ang kaya niya lamang ay magtanim ng binhi ng pag-asa at maghintay kung ito'y tutubo. Sa bawat bagong araw sa serbisyo, mas nakikilala siya ng komunidad. Hindi bilang takot na pulis, kundi bilang taong marunong makinig. Kapag may gulo sa iskinita, siya ang tinatawag. Kapag may batang nawawala, siya ang unang hinahanap. May mga ina na lumalapit sa kanya. Umiiyak, humihingi ng tulong para sa kanilang mga anak na nalulung sa bisyo. Hindi siya nangangako ng himala. Ang sinasabi niya lang palagi, susubukan natin. Isang taon, inilagay siya sa isang lugar na kilala sa mataas na antas ng krimen. Maraming batang lansangan, maraming sindikato, maraming buhay na tila wala ng pag-asa. Noong una, tinutulan niya ang assignment. Alam niyang delikado. Ngunit naalala niya ang sarili niya noon. Kung walang pupunta raon, sino ang tutulong? Sa lugar na yun, muli niyang nakita ang mukha ng kahirapan sa pinakamatinding anyo. May mga batang mas bata pa sa kanya noon na marunong nang magbenta ng droga. May mga batang babae na napilitang gumawa ng mas masakit na bagay para lang mabuhay. Sa unang linggo pa lang, muntik na siyang mawalan ng loob. Ngunit may isang batang babae ang nagpabago ng lahat. Ang pangalan nito ay Lila. 10 taong gulang. Tahimik. Palaging nasa gilid ng kalye. Nagbebenta ng candy. Isang araw, nakita ni Daniel na may lalaking pilit siyang hinihila. Walang pag-aalinlangan. Lumapit siya.
Tinakbuhan ng lalaki ang takot. Iniwan ang bata na nanginginig. Dinala niya si Lila sa istasyon. Hindi ito umiiyak. Nakatingin lang sa sahig. Katulad ng maraming batang nakita niya noon. Sanay na sa takot. Hindi ka na babalik doon. Mahinahon niyang sabi. Doon nagsimula ang isang mahaba at masalimuot na proseso. Sa tulong ng DSWD at mga volunteer, nailayo si Lila sa lansangan. Pinag-aral, inalagaan, madalas dalawin ni Daniel. Hindi bilang pulis, kundi bilang kuya. Minsan, may dalang libro. Minsan, tinapay. Minsan, kwento lang. Unti-unti, natutong ngumiti si Lila. Natutong mangarap. Sinabi niya kay Daniel na gusto niyang maging guro balang araw para raw turuan ang mga batang katulad niya. Sa bawat salitang yun, parang may humahaplos sa sugat ng nakaraan ni Daniel. Para siyang nakakita ng maliit na apoy. Hindi naninira, kundi nagbibigay init. Habang lumalawak ang kanyang gawain, mas nakilala rin siya ng mas mataas na opisyal. May mga nag-alok ng promosyon ng posisyon sa opisina. Mas madali raw, mas ligtas. Ngunit tumanggi siya. Mas gusto niya sa labas, sa kalsada, doon kung saan siya nagsimula. Lumipas ang panahon at unti-unting bumagal ang kanyang katawan. May mga umagang masakit ang tuhod. May gabing mabigat ang likod. Ngunit ang kanyang puso ay pareho pa rin. Patuloy pa ring naglilingkod. Isang araw, inimbitahan siya magsalita sa isang paaralan. Hindi siya sanay sa entablado. Ngunit tumayo siya sa harap ng mga estudyante. Tiningnan ang kanilang mga muka. Mga batang may pagkakataong hindi niya naranasan. Hindi siya gumamit ng malalaking salita. Simple lang. Ikinuwento niya ang apoy, ang kalsada, at ang pagkakataon. Sinabi niya na hindi kailanman huli ang lahat. Na ang pagkakamali ay hindi katapusan. Na may mga taong handang tumulong. Basta handa ring tumanggap. Tahimik ang buong gymnasium. May mga batang umiiyak. May mga gurong napapailing. Sa araw na yon, alam ni Daniel na kahit pagod na siya, may saysay pa rin ang kanyang kwento. Pagkaraan ng ilang taon, nagretiro rin siya sa serbisyo. Walang engranding selebrasyon. Simpleng salo-salo lang kasama ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. May mga dating batang lansangan na ngayon may sariling pamilya. May mga pulis na tinuruan niya. May mga guro, social worker at volunteer na kasama niya sa laban. Sa kanyang maliit na bahay, may isang kahon siyang itinago. Sa loob nito, may lumang posporo. Hindi niya ito ginagamit. Hindi niya rin ito tinatapon. Paalala ito. Hindi ng kasalanan, kundi ng biyaya. Na mula sa apoy na sumira, may apoy ring nagbigay liwanag. Sa kanyang huling mga taon, madalas siyang makita sa covered court tuwing weekend. Hindi na siya pulis. Isa na lang siyang matandang lalaki na nakaupo. Nakikinig sa kwento ng mga bata. Ngunit sa kanilang mga mata, siya ay simbolo ng pag-asa. At sa bawat batang natatawa, natutong mangarap, at natutong maniwala sa sarili, alam ni Daniel Guevara na ang kanyang buhay, mula sa abo hanggang sa liwanag, ay hindi na sayang. Sa paglipas pa ng mga taon, mas lalong naging tahimik ang buhay ni Daniel. Wala na ang ingay ng radyo ng pulis. Wala na ang tunog ng sirena. Ngunit, nanatili ang mga alaala. Tuwing umaga, maaga pa rin siyang gumigising. Sanay ang katawan niya sa disiplina. Nagluluto siya ng simpleng almusal, nagtitimpla ng kape, at naupo sa harap ng bintana. Doon niya pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalsada. Malaya, masaya, at walang takot. Minsan, may mga batang lumalapit sa kanya. Tinatawag siyang Lolo Daniel. Hindi niya inaasahan yun noon. Ngunit tuwing naririnig niya ang tawag na yun, may ngiti sa kanyang labi.
Kinukwentuhan niya sila ng mga simpleng aral. Hindi mahahabang sermon, kundi maiikling kwento tungkol sa tamang pagpili, sa sipag, at sa paggalang sa sarili. Isang hapon, may isang batang lalaki ang naupo sa tabi niya. Tahimik lang ito. Hawak ang isang piraso ng kahoy na parang posporo. Napansin niyo ni Daniel at bahagyang kinabahan ng kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagsalita agad. Hinintay niyang magsalita ang bata. "Lolo," sabi ng bata, "natatakot po ako na baka maging masama ako paglaki." Ngumiti si Daniel at marahang hinaplos ang ulo ng bata. "Hindi ka magiging masama," sagot niya. "May mga maling desisyon, oo. Pero ikaw ang pipili kung saan ka pupunta." Tumingin sa kanya ang bata. Parang may naunawaan. Tumayo ito at tumakbo pabalik sa mga kalaro. Naiwan si Daniel na nakatingin sa langit. Tahimik, mapayapa. Sa gabing yun, binuksan niya ang lumang kahon at tiningnan ang posporo. Kinuha niya ito. Sandaling pinagmasdan. Saka muling bumalik. Hindi na niya kailangan ng apoy. May liwanag na sa loob niya. At sa huli, nang dumating ang araw na tuluyan na siyang namaalam, hindi luha ang naiwan sa komunidad, kundi pasasalamat. Sa bawat batang tinulungan niya, sa bawat buhay na binago niya, patuloy nasisindi ang liwanag na minsang ipinasa sa kanya. Ang kwento ni Daniel Guevara ay nanatili. Isang paalala na kahit mula sa pinakamadilim na abo, ay may taong kayang bumangon at maging ilaw para sa iba. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.